Josue Kapitulo 8. Nagkakaloob ang Diyos ng tagumpay sa Ai. At sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot, ni Mang Lumo, ipagsama mo ang buong bayang pangdigma, at bumangon ka, na sumampa ka sa Hai, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang hari sa Hai, at ang kanyang bayan, at ang kanyang syudad, at ang kanyang lupain. At iyong gagawin sa Hai at sa kanyang hari ang gaya ng iyong ginawa sa Jericho at sa kanyang hari, ang samsam lamang doon, at ang mga hayop ni Yaon, ang iyong kukunin na pinakasamsam ninyo, lagyan mo ng mga bake ang bayan sa likuran. Sa gayo'y bumangon si Josue, at ang buong bayang pangdigma, upang sumampa sa Hai, at pumili si Josue ng 30,000 lalaki, na mga makapangyarihang lalaking matapang, at sinugo ng kinagabihan. At iniutos niya sa kanila, na sinasabi, narito, kayo'y babakay laban sa bayan, sa likuran ng bayan, huwag kayong lumayong totoo sa bayan kundi humanda kayo. At ako, at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa bayan, at mangyayari, na pagka sila'y lumabas laban sa amin gaya ng una, ay tatakas kami sa harap nila. At sila'y lalabas na susunod sa amin, hanggang sa aming may layo sila sa bayan, sapagkat kanilang sasabihin, sila'y tumatakas sa harap natin, na gaya ng una, gayon kami tatakas sa harap nila. At kayo'y babangon sa pagbakay, at inyong aariin ang bayan, sapagkat ibibigay ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. At mangyayari, na pagka inyong nasakop ang bayan, ay inyong sisilaban ng apoy ang bayan, ayon sa salita ng Panginoon ay inyong gagawin, narito, aking iniutos sa inyo. At pinapagpaalam sila ni Josue, at sila'y yumaon sa pagbakay, at lumagay sa pagitan ng Bethel at ng Hai, sa dakong kalunuran ng Hai, ngunit si Josue ay tumigil ng gabing yaon sa gitna ng bayan. At si Josue ay bumainggong maaga sa kinaumagahan, at binilang ang bayan, at sumampa siya at ang mga matanda ng Israel, sa unahan ng bayan, sa Hai. At ang buong bayan, sa makatuwid bagay ang mga taong pangdigma na kinasama niya, ay sumampa, at lumapit, at naparoon sa harap ng bayan, at humantong sa dakong hilaga ng Hai, mayroon ngang isang libis sa pagitan niya at ng Hai. At siya'y kumuha ng may 5,000 lalaki at inilagay niya silang bakay sa pagitan ng Bethel at ng Hai sa dakong kalunuran ng bayan. Gayon inilagay nila ang bayan, ang buong hukbo na nasa hilagan ng bayan, at ang kanilang mga bakay na nasa kalunuran ng bayan, at si Josue ay naparoon ng gabing yaon sa gitna ng libis. At nangyari, nang makita ng hari sa Hai, na sila'y nagmadali at bumainggong maaga, at ang mga lalaki sa bayan ay lumabas laban sa Israel upang makipagbaka, siya at ang kanyang buong bayan, sa kapanahunang takda, sa harap ng Araba, ngunit hindi niya talastas na may bakay laban sa kanya sa likuran ng bayan. At ginawa ni Josue at ng buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila, at tumakas sa daan na ilang. At ang lahat ng mga tao na nasa bayan ay pinisan upang humabol sa kanila, at kanilang hinabol si Josue, at nanggalayo sa bayan. At walang lalaki na naiwan sa Hai o sa Bethel, na hindi humabol sa Israel, at kanilang iniwang bukas ang bayan, at hinabol ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, iunat mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong Hai, sapagkat aking ibibigay sa iyong kamay, at iniunat ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa dakong bayan. At ang bakay ay bumainggong bigla sa kanilang dako, at sila'y tumakbo pagkaunat niya ng kanyang kamay, at pumasok sa bayan at sinakop at sila'y nagmadali at sinilaban ang bayan. At nang lumingon ang mga lalaki sa Hai sa likuran nila, ay kanilang nakita, at, narito, ang usok ng bayan ay napaiilang lang sa langit, at wala silang kapangyarihan na makatakas sa daang ito o sa daang yaon, at ang bayan na tumakas sa ilang ay pumihit sa mga manghahabol. At nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasakop ng bakay ang bayan at ang usok ng bayan ay napaiilang lang, ay nagsibalik nga uli sila at pinatay ang mga lalaki sa Hai. At ang iba'y lumabas sa bayan laban sa kanila, na anupat sila'y nasa gitna ng Israel, na ang iba'y sa dakong ito, at ang iba'y sa dakong yaon, at sinaktan nila sila, na anupat wala silang iniwan sa kanila na nalabi o nakatanan. At ang hari sa Hai ay hinuli nilang buhay, at dinala nila siya kay Josue. At nangyari, nang matapos ng Israel na mapatay sa parang ang lahat ng mga taga-Hai, sa ilang na kanilang pinaghabulan sa kanila, at mga buwal sa pamamagitan ng talom ng Tabak, hanggang sa nalipol nila sila, ay bumalik ang buong Israel sa Hai, at sinugatan ng talom ng Tabak.
At ang lahat na nabuwal ng araw na yaon, lalaki at gayon din ang babae ay 12,000, lahat ng mga tao sa Hai. Sapagkat hindi iniurong ni Josue ang kanyang kamay na kanyang ipinagunat ng sibat hanggang sa kanyang nalipol na lubos ang lahat ng mga taga-Hai. Ang hayop lamang at ang samsam sa bayan na yaon ang kinuha ng Israel na pinakasamsam, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang iniutos kay Josue. Gayon sinunog ni Josue ang Hai, at pinapidjeng isang bunten magpakailanman na isang kagiban, hanggang sa araw na ito. At ibinitin niya ang hari sa Hai sa isang punong kahoy hanggang sa kinahapunan, at sa paglubog ng araw ay iniutos ni Josue, at ibinaba nila ang kanyang bangkay sa punong kahoy at inihagis sa pasukan ng pintuan ng bayan, at binuntunan ng malaking bunten ng mga bato, hanggang sa araw na ito. Sumasamba ang Israel sa Panginoon. Nang magkagayoy ipinagtayo ni Josue ng isang dambana ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa bundok ng Ebal. Gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, sa mga anak ni Israel, gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na isang dambana na hindi hinitsurahang mga bato, na hindi pinagbuhatan ng sinumang tao ng bakal, at kanilang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog na susunugan, at pinaghinan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Muling itinatag ng Israel ang tipan. At siya'y sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautusan ni Moises na kanyang sinulat, sa harap ng mga anak ni Israel. At ang buong Israel, at ang kanilang mga matanda at mga pinuno at ang kanilang mga hukom, ay tumayo sa dakong ito ng kaban at sa dakong yaon sa harap ng mga saserdote na mga Levita, na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ang mga taga-ibang lupa na gaya rin ng mga taga-roon, kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Gerizim at kalahati nila ay sa harap ng bundok ng Ebal, gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, na kanilang basbasan muna ang bayan ng Israel. At pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kautusan, ang pagpapala at ang sumpa, ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Walang salita sa lahat na iniutos ni Moises na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel at ng mga babae, at ng mga bata, at ng mga taga-ibang lupa na nakikipamayan sa kanila.